Magandang evening sa ating lahat mga idol. Pasensya na kayo at hindi ako nakapag-upload ng aking mga video sa YouTube channel. Naging busy kasi tayo sa pagsaservice at saka sa ibang ginagawa ng pagbabonsai. Pero ngayon, ito, bibigyan ako sa inyo ng tips sa pagtitrim. So ito yung gagawin natin yung puno na to. Ayan, yan yung puno ng tugas. So ginawa ko siya noong December 30. Ayun, so bali lumalabas siya ng 6 weeks ng buhat ng tinrim natin. So, nung nakaraan, tinrim ko din yan. Every 3 weeks kasi ako nagtitrim sa tugas kasi hindi naman sabay-sabay kasi lumalabas yung supply kagaya nito. Ayan. May mga nauuna at meron namang hindi lumalabas. So, ito yung mga ititrim natin. So, ayan. Ibigay ko sa inyo yung tips kung paano mag-trim ng ganyang estado ng bonsai. Ayan, nung tinrim ko siya ng 3 weeks ago, ganyan din yung portion lang yung kumakapal. No? Gaya nito. Masyado na mahaba. Pinuputol ko yan. Ayan. So, nung una kasi nagsimula tayo sa one node, di ba? So, tapos, ito na ngayon yung pangalawang trim niya. Ay, pangatlo, sorry. Pangatlong trim. So, ayan. Tinitrim natin siya ng ganyan. Ayan. Yan ang uunahin natin. Trim muna. Tapos mamaya, may gagawin tayo sa ilalim. Ayan. Naplat na natin itong part na to. So, meron pa mga nakaangat. Tanggalin natin yan. So, hindi sa ano yung pagtitrim na kinakailangan pantayin natin siya ng ganda. Kinakailangan meron tayong nodes na sinusunod na kinakailangan hanggang doon lang siya na ma-trim. Ayan. Tapos, yung trimming natin, mapapansin nyo ito, flat pa yan, di ba? Flat. Hanggang umabot tayo na hanggang dito na siya. Hanggang dyan na yan. Aabot na hanggang dyan yan. So, kaka-trim. So, yun yung cut and grow na tinatawag. Tapos, pagka-trim natin, tsaka natin lilinisin to lahat. Lilinisin natin lahat yan. Ayan, tatanggalin yung dahon na yan. Kahit kamay na lang yan. Ayan, napansin nyo, unti-unti nang pumapantay yung pinaka-pads natin kasi nga nalilinis na siya. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Flat na, di ba? Flat din dito. Ngayon, sa ngayon, flat lang yan. Pero pagdating ng panahon, kaka-cut and grow natin sa kanya, aangat dito yan eh. Pag umangat dito yan, dito naman pababa. Tapos dito, mataas, pababa din dyan. Tapos dito, mataas, pababa din dyan. So, ganun yung pagtitrim ng isang pads. So, yan. So, after natin ma-trim, malinis yung ilalim, ang gagawin naman natin dyan ganito. Titignan naman natin kung may mga dumodobling sanga. Meron kasi tayong hindi nakikita. Gaya niyan ito. Tanggalin yan. Ayan. Tapos ito mga tanggalin. Ayan. Mata nyo to. Eh sinasabi ko. Hindi nakaayon. Meron kasi mga sanga na tumutubo na hindi naman natin kailangan sa twiggings. Para pagtanda ng twigs na to, ito kasi primary twigs to eh. So ayan. So yung primary twigs na yan, siya yung magdadala doon sa ramification ng twiggings natin. So kailangan malinis lagi iyan. Hindi dapat siya kumapal dyan sa ilalim. Ayan. Diba? Ang dami ayun pa oh. So yun yung ginagawang maintenance na paglilinis ng twiggings. Na kinakailangan yung twigs dito lang mismo sa taas kumapal, hindi sa ilalim. Tapos ang nangyayari sa kanya, yung ramification ng twiggings natin, magiging malinis at magiging maayos doon sa sikat ng araw. Yung iba kinakamay ko na, talagang sinisira ko yung twigs, ay yung node, para hindi na siya makaagaw. Biruin nyo ha, every 3 weeks, naglilinis ako dyan. Hindi pwedeng di ililinisin.
Ayan. Tapos yung mga sa katawan, dinudurog ko talaga yan, durog na durog. Ayan. Maganda naman sa tugas, habang ginaganyan mo, nagbubukol-bukol. Ito nyo yan, yung mga bukol na yan, kakalinis ko nang dinudurog ko yung node. Ayun o, ginaganon ko yung node niya o. Ayan. Bumubukol yan. Matured yung tronco. Mga ganyan, huwag yung alalahanin yung mga butas na yan. Kasi yung mga butas na yan, pagdating ng panahon, itong primary twigs na to magra-ramification niya. Pag nag-ramification yan, magiging puno din yan ito, yung negative space na yan, magkakaroon yan. Lahat yan. At least ang kagandahan, itong part na to, siya yung pupuno dyan. Tapos ito naman part na to, siya yung pupuno dyan. Napakagandang tignan no, kasi hindi sila nagkakainan. Kagaya nito, halimbawa, pumunta to dito, mangyayari sa kanya, pwede niyang patayin yung mga nandito. Di ba? So, mas maganda mayroong guide talaga ang ating sanga. So, ayan. Ayan, ganyan ang trabaho ko pagkagaling ng service. Titrim ako. Kasi pwedeng pabayaan. Pag pinabayaan ko to, ang mangyayari dito, maglalakihan yung twigs, another setback na naman tayo. Yun ang problema. Mababa ako mag-trim kasi gusto ko kasi lahat may laman. Siguro naman yung ibang nanonood sa akin, may mga buo na yan na tamang-tama doon sa tinuturo ko ngayon para may apply. Ibig sabihin, yung pagtitrim, hindi lang yung ganun, hindi lang ganyan. So, re-revisahin natin. So, nagwa-wire kasi tayo, nag-layout tayo ng bonsai, ng branches. So, kinakailangan, kung naka-layout yung sanga natin, dapat maging maayos din yung ramification ng twiggings natin. Hindi yung nagwa-wire ka, pero hindi mo naman tinitrim ng maayos yung ramification ng ating twiggings. At yun mga idol, hanggang dito na lang ating video. Pasensya na kayo at ito pa lang ang aking na-upload. Kasi naging busy tayo sa pagsaservice at paggawa ng mga bonsai na kinakailangan unahin. Sana meron kayo napulot na tips dito sa aking ginagawa na bonsai sa pagtitrimming. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you for watching.